Hi everyone! Today's episode is very close to our hearts. We're honored to be joined by a mom who is generously sharing her journey of raising her son who is on the autism spectrum. With a moderate diagnosis, this conversation is about love, learning, challenges, and to everyday wins that often go unseen. Mommy Gina, thank you so much for being here with us today. We're really grateful to have you. And to begin with, tell us about yourself and your son. How old is he? And when you first thought things feel a little different for him? Hello po sa lahat. Ako po si Mrs. Gina Arbalyar. Mother po ako ni Axel Arbalyar. 11 years old na po siya ngayon, and then he was diagnosed when he was 2 years ago. So 9 years old po siya na na-diagnose. So, meron siyang ASD, moderate speech delay po. Getting a diagnosis of moderate ASD can be a lot. Walk us through what that journey was like for you and your family, where there's ups, downs, or surprises along the way. Hindi siya mahirap po talaga siya. Una kasi hindi siya mahirap tanggapin as mother. Yung mga thoughts na bago pa namin siya ipa-assess, talagang merong tawag doon, denial. In denial po talaga kasi ang hirap sa parent na kahit iniisip na magiging ganun yung situation ng anak mo. So, pero wala eh. Kailangan kasi kawawa din. Kasi nakikita din naman talaga namin yung mga sintomas na papunta na talaga doon. At saka may mga nagsasabi rin na parang ganun na nga talaga. So, para sure na siya, kailangan talaga siya i-assess. Yun po yun. Mahirap. Let's talk about daily life. What does a regular day with your son look like? Are there any little routines or tricks that make things smoother for him? At dati, ang hirap. Nung hindi pa siya nadadiagnose, suppose hindi siya nabibigyan ng tamang intervention. Mahirap po talaga kasi yung behavior niya is napaka talagang, lalo na kung natitrigger, nagtatantrums, sobrang hirap po talaga. We know parenting is never easy and every kid comes with their own set of challenges. What are some of trickier parts of raising a child like Axel and how have you learned to handle them? Una-una yung behavior niya. Diyos ko po. Ang hirap kasi nung hindi pa namin alam kung anong tamang gawin, napapagalitan namin di ba? Kasi inisip namin dapat normal lang. Kino-compare namin siya sa normal. Kasi ayaw nga namin, di ba? In denial po talaga kami. So, gusto namin, kung anong ginagawa ng mga normal child, ganun din. Kaya kung hindi niya nasusunod, parang napapagalitan namin. Yung which is, mali po pala yun. Ayan. Kasi grabe yung ugali niya nun eh. Hindi yan makakalabas ng bahay, parang kinakukulong namin. Kasi pag lumabas yan, walang pakalang. Tumatakas pa yan sa gate. Yung gate namin is hindi pa ganun kataas. Half lang po yun. Kaya pag malingat yung nagbabantay sa kanya, ayun, nasa yun, tumatakas. Pupunta yun, may time na nakakalabas siya ng gate. Yung mga tricycle driver din, "Ma'am, yung anak niya po, ganon." Tapos, wala siyang pakalam, sa takbo lang siya ng takbo. Tapos yung hindi namin siya basta-basta madala sa mall, gawa ng laging hawak-hawak yun. Kulang na nga lalagyan namin ng tali para hindi mawala. Kasi pag talagang gusto niyang puntahan, pupunta yun. One time nga nung umuwi kami ng province, tapos sa airport, Diyos ko po yung habol ng asawa ko doon. Kasi nakaano siya sa kamay, nakakawala. Tapos habol siya, sumakay pa siya ng pataas. Diyos ko po, elevator. Diyos ko, yun. Parang ang hirap noon time na yun. Ang hirap po talaga, struggle po talaga na may ganong anak. Pero no choice. Anak Yun po ang struggle namin, yung behavior niya. Tapos madali siya magkaroon ng tantrums. Pag gusto niya, syempre hindi namin, kasi lack siya ng communication Hindi namin siya makausap na maayos kasi hindi nga siya nagsasalita kung anong gusto niya. Kaya pag hindi niya makuha yun, doon siya nagtatantrums. Minsan yung gadget, cellphone mula sa kwarto, second floor, ibabagsak niyan sa baba. Pag ganyan, ganun siya.
pag may gusto siyang gawin na hindi niya gawa, doon siya nati-trigger. Yun. Nung time na yun, wala pa siyang, hindi pa siya na-therapy, wala pang proper intervention. Yun po yun. Pero nung naman, nung time na namin, late na kasi, after lang kasi ng pandemic namin na desisyon na mag-asawa na pa-assess. Kasi nga, pandemic din na time na yun. Pero pa lang, kinder pa lang siya, nakikita na talaga siya. Andun nga yung denial nga ng parent kasi ang sakit naman, siyempre, magulang tayo. Masakit tanggapin na gano'n yung. Tapos meron pa tayong mga thoughts na, pag ganyan, pag autism. Iba yung natin kasi walang background, walang knowledge di ba? Kasi kahit parents, ayaw talaga, kahit ako ganun denial talaga, hindi ganun yung anak ko kasi hindi naman daw yun ang panganay ko. So yun, kaya parang ang hirap. Pero nag-usap ko yung mag-asawa, parang walang mangyayari, mas kawawa siya kung hindi siya mabibigyan ng proper intervention doon sa situation niya. Kaya yun, after pandemic, naghanap kami ng mga behavioral, yung mag-a-assess, nag-google ako, basta naman tanong ko sa mga co-teacher ko, sa kasamaan ko, saan maganda. Tapos, nahanap ko yung dito lang sa Antipolo, pero ang hirap din, struggle din ng schedule. Talagang pahirapan. Pero as a mother, kailangan mo lahat gagawin. Yun. So far, naman kami ng schedule, napaaga pa. Supposed to be yung schedule niya, nung magpunta ako doon, ko ng appointment, pa siya i-assess, dapat mga March. Tapos sabi naman doon, ma'am, pag may mga magpare-sked, yung mga mag-back-out na naka-sked, pwede kitang tawagan anytime. Kaya mag-prepare ka lang ng pera. Sabi ko, sige po. Ayun, after 2 weeks, tinawagan ako. Ayun, napa-assess ko siya. Yun po. On the brighter side, what are some of the moments that just make your heart full? Any unexpected joys or things he thought you that never saw coming? Ayun, nung nagkaroon na siya ng meron na siyang, nag-undergo na siya ng therapy, doon unti-unti siya nagbabago. So far, kahit struggle sa financial, mahirap po talaga. Ayun, kahit nagkaroon na siya ng pagbabago, kaya tuwang-tuwa kami ng mag-asawa. Ayun, na siya, yung behavior niya, hindi na siya ganun yung patience niya, nagkaroon na siya medyo mahaba, unlike before na wala pang therapy. Na napaka-exe ng kanyang pasensya. Ayun, okay naman, nagulat kami, kaya pala niya, ganun pala. Yun yung malaki pong pagbabago. Lalo na nung na siya. Lalo na nung na-enroll na siya doon sa napunta po sa school niya. Who or what has been your lifeline through all this? Whether it's doctors, family, friends, or local groups. What support has actually made a real difference? Siyempre, unang-una yung family po talaga. Yan po yung pinakamalaka. Kasi ang sabi nga rin ng doktor, kasi nung pina-assess ko siya, tinanong ko talaga, Dok, may gamot po ba dyan? Talaga mo talaga sinabi. Kasi siyempre, ang ko talaga, gumaling siya, maging normal. Sabi niya, Mami, wala pong gamot dyan. Kasi hindi naman talaga sakit yan na Sabi niya, yan? Kailangan talaga niya ng mismo family ay suportado siya. Kayo talaga yung una-una makakaunawa dyan. Kaya nga sa lola niya, dati kasi hindi naintindihan yung gano'n. In-explain po namin yung mag-asawa na hindi gano'n dapat yung treatment sa kanya. Ganyan. Kasi dati parang natitrigger siya sa lola niya. Parang tinatakot para sumunod. Kaya unti-unti din namin sinasabi mag-asawa na ganito dapat kasi hindi siya tulad ng ate niya na ayun, family. Tapos yun sa mga pinsan niya, in-explain rin namin. Kaya yung treatment sa kanya parang special. Parang natutuwa na rin sila pag Kasi siya naman ay rin tuwan-tuwa din siya pag ganun ang sa kanya. Ayan po. Has being his mom changed how you see the world or made you want to speak up for the other families like yours? Siguro masasabi ko lang, hindi po talaga madali magkaroon ng anak na ganyan yung kanyang situation. Pero as magulang talaga, ikaw yung una-una makakaintindi,
patience, talaga napakahabang pasensya. Sabi ko nga kung gaano kahaba yung pasensya ko sa mga estudyante ko, the more, parang times 100 sa kanya. Pero natutuwa naman ako sa kanya kay Axel kasi nga, madali naman siyang kausap din. May time lang na siguro kahit naman sa school napapansin niya teachers, ng gano'n. Hindi naman siya gano'n kahirap paliwanagan. Ayan. Pero sa mga magulang, siguro yun, pasensya lang talaga. Talagang mahabang pasensya. Tsaka pagmamahal, syempre. Yun po. What are your hopes for your son down the road? How do you think about planning for his future and staying flexible too? Unang-una, syempre maging normal hanggat kung kaya. Diba? Syempre, ayoko naman na pagdating ng panahon ay hindi naman sa lahat ng oras ay okay tayo. Yung ating pangatawan, syempre, nagkakaedad na rin. Pinakaano ko talaga is, pinakadasal namin mag-asawa, maging okay siya. Maging normal. maging normal. Kasi, kawawa naman. Pag dumating yung time na wala kami, tapos ganyan yung situation niya, mahirap. Mahirap po. Is there anything else you want our viewers to know about your journey or how we can all be more supportive of kids with ASD and their families? Ayun po. Siguro sa mga parent na hindi naintindihan yung mga ganyang situation, kasi may mahirap din sa society. Minsan dinidiscriminate. Kahit sa school namin, ganun din. May mga in denial parent, dapat nila yun, i-accept. Kasi kawawa yung bata Kasi meron din kaming, ngayon, nasa grade 4 na yung bata. Ayaw talaga tanggapin ng magulang na ganun siya. So, kawawa yung bata at kawawa din yung teacher. Kasi nga, walang knowledge yung teacher kung paano i-handle yung ganung situation, yung bata na yun. So, kawawa. Dapat talaga, accept na lang po natin. Acceptance, and then support, love, dapat walang discrimination sa kanila. Treat natin na fair sa normal o kaya Kasi wala naman silang sakit Ang problema lang talaga is behavior, late lang po, ganun. So para doon support, then kung kaya po ng financially ipa-assess, ipa-evaluate, then intervention talaga para mas kawawa kasi yung bata pag hindi ng tamang intervention. So yun po yun. Support ng family at saka napakan talaga yung suporta. Time, then patience. Yun po yung mahalaga po dun. As we wrap up today's conversation, we want to say a heartfelt thank you to our guest, Mommy Gina, for opening her heart and sharing her experiences as mom raising a child on the autism spectrum. Your journey reminds us that progress looks different for every child and that love, patience, and understanding make all the difference. To all the moms and parents listening and watching, you are not alone and your efforts matter more than you know. Thank you for spending this time with us. May today's conversation encourages empathy, acceptance, and hope. Until next time, take care and keep choosing kindness.